Una sa lahat, walang kawala ang babaeng yan ng arestuhin ng NBI sa kanilang bahay sa Pampanga. Ang sospek binubugaw online ang mga menor de edad niyang anak. Pinagagawa umuno ang mga kalaswaan sa mga bata sa halagang 5,000 pesos. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan maya-maya lang. Ngayong ika-6 na araw ng Mayo taong 2025, lalaking nagbanta online na bobombahin ang opisina ng COMELEC, timbog. Habang ang proklamasyon ng Magic 12 na senador, pinaghahandaan na. Pagpapawi kay Attorney Harry Roque na naharap sa mga kaso, tinatrabaho na ng Department of Justice. Roque, ayaw umuwi. Road rage sa Maynila. Pulis na rider naglabas ng baril at niyugyok ang helmet ng nakalitan niyang rider. News 5 exclusive sa Pulsa Video. Pinatilyong naglalaro ng mobile game sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ninakawan na, binaril pa. Isa pang exclusive, lalaking natalo sa e-bingo sa Cavite. Hinold up ang pasugalan, pinagsasaksak ang gwardya, binaril pati kahera. Senator-elect Tito Soto, kinakausap na raw ng ilang senador para palitan si Senador Chis Escudero bilang Senate President. Kapitana Gia is back, training ng Alas Pilipinas Women para sa Asian Volleyball Confederation Challenge Cup, umarangkada na. Ito na nga, ang mga back-to-back na programang dapat niyong abangan dito sa TV5. Hindi pa huli sa entertainment at lagi ka pang una sa lahat ng balita. Sa Pulsa Video, ang isa na namang insidente ng road rage. Nagkainitan ng dalawang rider sa Maynila. Ang isa sa kanila pulis at bumunot pa ng baril. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Viral ngayon ang video ng dalawang rider na yan na nagkapisikalan sa F. Manalo Street sa Santa Ana, Maynila. Ang rider ng dilaw na motor, hinawakan at hinahatak ang helmet ng katabing rider. Ilang sandali pa, bumaba ito sa motor at naglabas ng baril. Ilang beses siyang hinatak ang helmet at tila ayaw pakawalan ng rider. Tumagal ng higit 2 minuto ang kumusyon ng dalawa. Pero walang ibang naglakas loob na umawat hanggang sa may dumating na mga pulis. Pero ang pinusasan, ang rider na naka-helmet at hindi ang rider na may baril. Paliwanag ng Manila Police District, tauhan nila ang rider na may hawak ng baril. Nag-ugat daw ang kumusyon sa away trapiko. Pero taliwas na nakita sa video, ang rider daw ng pulang motor ang nag-umpisa ng gulo. Dahil nagmamadali po, patuloy pong kinakalampag yung kanyang top box at pilit siyang pinapausod. Pero sabi po ng pulis, hindi siya makakausod kasi meron pong truck sa harapan niya. Hindi na raw nakunan sa video, pero bago pa mauwi sa pisikalan, nambastos daw ang rider, kaya nagalit ang pulis. Pinagsasalita po siya ng hindi maganda. So sinabi po ng pulis natin na ako po ay pulis. Ang sabi po nitong movie driver, wala akong pakialam, kung pulis ka, umalis ka dyan sa harapan. Kaya itong ginawa po ng ating pulis ay bumaba siya at para arestuhin po itong movie driver na to kasi meron na pong violation. Ito po yung unjust fixation. Ayon pa sa MPD, bagamat nakasibilyang damit ang pulis, naka-duty raw ito noon dahil eleksyon, pero hindi pa rin daw maikakailang sumobra ang ginawa ng pulis. Bagamat sinasabi nga natin siya, dapat i-afford natin siya ng due process at transparency, pero wag na natin i-sugarcoat kung nagkamali ang pulis natin, sabihin natin sa kapwa natin, sa taong bayan na nagkamali ang pulis natin. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang malalimang investigasyon sa insidente. Sineseryoso raw ng PNP ang mga ganitong usapin. Kaya nagsagawa na rin sila ng administratibong aksyon laban sa sangkot na pulis. Sa ngayon, isinailalim na sa restrictive custody ng MPD ang pulis. Mahaharap siya sa reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kalaboso ang dalawang lalaking nagnakaw at nagtangkapang ibenta ang tinangay na motorsiklo sa Maynila. Todo tanggi naman ang isang suspect ang ginit na nagbalasakit pa raw siya. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco.
Sa pool, sa kuha ng CCTV sa Santa Cruz, Manila, ang pagdaan ng motorsiklong minamaneho ng naka-jersey na jacket sa Oroqueta Street sa Maynila. Pero ang motorsiklong yan, nakaw pala. Makikitang kasabay ng motorsiklo ang tricycle na kasabwat umano sa pagnanakaw. Base sa investigasyon ng pulisya, kakauwi lang na may-ari ng motorsiklo mula sa bakasyon nang madiskubre niyang nawawala na ito. Ang susi nga nakalimutan niyang tanggalin doon sa motor niya. Kaya yun ang naging dahilan, kaya nakuha yung motor niya. Dahil sa follow-up ng mga pulis natin sa report na yun, nangyari, na-identified naman ng pulis natin dahil sa CCTV backtracking. Nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis kung saan inaresto nila ang mga suspect na sina Ales Shornak at Ales Tafia. Ayon sa mga pulis, parehong miyembro ng komando gang ang mga suspect. Ibinebenta na umano ng mga suspect ang ninakaw ng motorsiklo sa halagang 25,000 pesos. Pero giit naman ni Shornak, hindi siya magnanakaw at nagmamalasakit pa nga daw siya. Puti na yung susi nun. Nakuha ko lang po mismo yung susi sa motor. Wala pong benta mangyayari doon. Concern lang ako sa may-ari kasi kaibigan ko na nakawan din ng motor. Ngayon, kinabi ko lang po yung susi nun. Aminado naman si Alias Tafia na balak nga nilang ibenta ang motorsiklo, pero hindi niya raw alam na nakaw ito. Ang pagkakaalam niya raw ay pagmamayari ito ng kaibigan ni Shornak. Nung tinawag niya po ako, doon po niya inalok sa akin yung sinasabi niya motorsiklo na ibibenta, 25 po. Kompleto daw po yung papel nun. May testigo po ako dun sa mga sa pilaan po na nag-alok po siya sa akin ng motorsiklo. Wala po akong alam-alam dun sa sinasabi niyang sir. Ang pagkakaano niya sa akin nun, sa kaibigan niya daw po yun. Nabawi mula sa dalawa ang ninakaw ng motorsiklo, ang susi nito at ang tinanggal na plaka. Napag-alaman rin na dati nang nakulong ang dalawa. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Walang kawala ang lalaki nag-post online ng plano niyang bombahin daw ang mga opisina ng COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent na si John Aroa. Natunto ng mga otoridad sa isang subdivision sa Mandawi, Cebu ang bahay ng netizen na nag-post sa social media ng planong pambobomba umano sa mga opisina ng COMELEC. Sa post ng suspect sa isang group page, sinabi nitong magbibigay siya ng 5 milyong pisong reward sa sino mang makapagpapasabog sa mga COMELEC site. Nag-alok din ito ng reward ng 10 milyong piso sa kung sino man ang makapapatay kina COMELEC Chairman George Garcia, DOT Secretary Christine Frasco na anak ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia at Cebu City Mayor Raymond Garcia. Umabot sa 120 shares ang naturang post at nakarating sa COMELEC Region 7. Kinilala ang suspect na si Giancarlo Maningo. Pag-amin niya, galit siya sa COMELEC kaya niya ito nagawa. Dapat masara. Nag-post ako noon para mapasara na ang COMELEC. Dapat i-demolish na yan. Dapat i-cordon na ang COMELEC. Pero ayaw nilang i-close. Ipinagpatuloy pa rin nila. Nagpasalamat naman ng COMELEC sa agarang aksyon ng NBI para maaresto agad ang suspect. Gigit naman ng NBI, hindi dapat minamaliit ang anumang banta. All bomb threats are taken seriously. Public safety is the concern. Nahaharap sa reklamong Anti-Bomb Joke at Anti-Terrorism Act of 2020 ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Arestado ang isang driver na sangkot umano sa illegal na pangangampanya sa Bulacan. Pero giit ng driver, namimigay lang siya ng pagkain sa mga poll watcher. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Sa viral video na ito, nakuha noong araw mismo ng Butuhan, kitang pinalibutan ng mga pulis at traffic enforcers ang sasakyang yan na may pangalan at mukha ng isang kandidato sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa loob ng utility van, halos magpambuno na ang pulis at ang lalaking inaaresto. At nang popusasa na ang lalaki, doon na ito lalong nagpumiglas. Pilit niyang kinakapitan ang sasakyan para hindi siya makuha ng mga pulis.
Ayon sa PNP Police Regional Office 3, nagsilbing driver para sa campaign sortie ng isang kandidato ang lalaki. Inaresto siya dahil naaktuhan umano siyang namimigay ng pagkain at sample ballots noong araw mismo ng botohan. Gamit pa niya ang sasakyang may campaign posters. Bagay na may tuturing na iligal na pangangampanya, lalo't hanggang May 10 lang ang campaign period. Pwede pong umaresto ang inyong kapulisan kapag kami nakikita po tayo caught in the act na nag-violate po ng umiiral po ng mga batas related po sa election. Ayon sa City Election Officer ng San Jose del Monte, Bulacan, lehitimo ang ginawang pag-aresto ng PNP. May 11, lalong-lalo na po sa E-Day, bawal na pong mangampanya. Siya lang naman po yung may ganyan. Sumunod naman po yung mga ibang politiko na may sticker ng kandidato doon sa kanyang sasakyan. Itinanggi naman ng PNP na may kalabisang ginawa ang mga pulis na umaresto sa lalaki. Giit ng pulisya, pilit silang nakiusap sa lalaki na sumama ng maayos. Ginawa lang po natin kung ano po yung nakakapat na responde doon po sa pangyayari po na yon. Yung ating mga kapulisan na exercise self-restraint po, hindi po siya pinagmalupitan, hindi po siya sinaktan. Itinanggi ng sangkot na kandidato na maituturing na pangangampanya ang inirereklamong insidente. Hindi rin daw sila namimili ng boto. Namimigay lang daw talaga ng pagkain ang kanyang mga tauhan sa poll watchers. Pinalaya na rin daw ang inarestong driver pero hindi pa ito kinukumpirma ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Pinaghahanda na ng COMELEC ang proklamasyon bukas ng 12 nanalong senador. Naitala naman ang pinakamalaking voter turnout sa kasaysayan ng midterm elections. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, anong oras ang proclamation bukas? Julius, alas 3 nga na hapon bukas yung proclamation ng Magic 12 at sa ngayon nga ay tuloy-tuloy ang paghahanda rito sa venue. Inayos na ang mga upuan at tinanggal na ang mga mesang ginamit sa canvassing ng mga boto rito sa The Tent City ng Manila Hotel. Bukas na kasi ang proklamasyon ng Magic 12 o yung mga nanalong senador sa Bilang Pilipino 2025. Sa National Certificate of Canvass na inilabas ng National Board of Canvassers, nanguna pa rin sa senatorial race si Senator Bongo na may higit 27.1 million votes. Sinundan siya ni Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta. Pasok din sa top 12 sina Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Wala naman nagbagong figures. So kung sino yung nasa ranking na yon, ay sure na po na yun ang mapoproklama ng National Board of Canvassers. 10 hanggang 15 guests ang pwede nilang isama sa proclamation, kung saan isa-isa silang tatawagin. Uunahing tawagin ng rank 12 na si re-electionist Senator Amy at huli ang nanguna sa bilangan na re-electionist Senator Ding Sigo. May 5 minuto rin ang bawat senator-elect para makapagsalita. Sa huli, magsasama-sama ang 12 senator-elect para sa isang group picture. Ang proklamasyon nila mangyayari matapos lang ang 3 araw na canvassing o pagbibilang ng boto na sinasabing pinakamabilis sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa. Kasi po, ang bilis po ng botohan, ang bilis po ng transmission. Technology talaga ang solusyon po. Technology, pero at the same time, yung human factor pa rin po. Pinakamataas din sa kasaysayan ng midterm elections ang 82.2% na voter turnout o katumbas na higit 57 milyong bumoto. Nakakagulat. Sa totoo lang, palagay ko po, yung mga issues of the day, yung challenge sa mga kabataan lagi na gusto nyo na magandang kinabukasan, kaya sila pumunta sa presinto. Mababa naman daw ang voter turnout sa mga overseas voter. 85% ang self-rating ng COMELEC sa pangangasiwa nila sa eleksyon. Naging maayos naman daw ang paghahanda mula voter registration hanggang sa pagtatapos ng halalan. Pero aminado sila, marami pang dapat pagbutihin sa mga susunod na botohan. Lalo na po yung training ng ating mga electoral board members, paglugar, venue kung saan tayo nag-hold ng eleksyon, lalo-lalo na po yung technology for the mistakes, the insufficiencies, the problems seen in 2025 should never be seen again in 2028. Inaasahan naman na maglalabas ng resolusyon yung NBOC as to the number of seats nga na ilalaan para sa mga party list groups. Yung kanilang proclamation naman ay target sa Lunes. Julius. Maraming salamat, JC Cosico.
Hindi naman sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa reklamong sedisyon at grave threat na isinampa laban sa kanya. Ayon sa abogado niya, hindi naman required na humarap ulit sa DOJ ang Vice Presidente dahil nakapagsumiti na siya ng kontrasalaysay. Hindi rin dumalo sa preliminary investigation kanina ang NBI dahil hindi na daw ito sasagot pa sa counter affidavit ni VP Sara. Nagmosyon naman ang mga abogado ng Vice na maghain sila ng supplemental affidavit. Nag-ugat ang mga reklamo laban kay VP Sara sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, pero dati na itong itinanggi ng Vice. We don't want to delay the proceedings. So we plan to do that early next week. In fact, Monday ang commitment namin. And then after that, tingnan natin kung sasagot pa yung NBI. Kung hindi naman sumagot, then I'm sure the prosecutors will consider it submitted for resolution. Malabo pang maupo bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong pa siya sa ICC. Sa kabila nito, mga anak at apo pa rin niya ang posibleng magpatakbo sa lungsod. Nasa frontline balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Landslide ang pagkakapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ulit ng Davao City. Tinalo niya ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles. Ang problema, nasa kustudiya ngayon ng ICC si Mayor-elect Duterte sa The Hague sa the Netherlands. Kaya ang tanong ng mga Davaoenyo, pwede ba siyang mag-work from The Hague? Ang sabi ng DILG, hindi pwede. Sa oath-taking pa lang ng mga nanalo sa eleksyon, required silang personal na manumpa at hindi pwedeng virtual lang. Hanggang katapusan lang din ng Hunyo ang ibibigay na palugit sa mga nanalo para manumpa. Yun nga lang, Setyembre pa ang susunod na hearing ni Duterte sa The Hague at wala pang balita kung pansamantala siyang makakalaya. Ayon sa DILG, kung hindi aabot si Duterte, ang anak niyang si outgoing Mayor Baste Duterte na nanalong vice ang magiging acting mayor ng Davao City. Mangyayari sa niyan is the law of succession. Of course, is nandoon pa si President, former President elected as city mayor, ang magiging acting city mayor is the elected vice mayor. So, which is Mayor Baste. Posible namang anak ni Congressman Paulo Duterte na si Councilor-elect Rodrigo Rigo Duterte II ng District 1 ang magiging acting vice mayor. Dahil siya ang may pinakamaraming boto o highest percentage vote na nakuha mula sa mga nanalong konsihal sa 3 distrito ng lungsod. Paglilinaw ng DILG, walang matatanggap na sahod ang dating Pangulo bilang alkalde hanggat hindi pa siya nakakaupo sa kanyang pwesto. Pansamantala lang din daw ang pagiging acting mayor at acting vice mayor. Sa Omnibus Election Code nakalagay doon na once na proclaim within 6 months na, tapos hindi fails to assume na yung vacant, yun siya. Pero depende kung ano ang cause of failure to assume. Considered vacant unless said failure is for a cause or causes beyond his control. Sa kaso ni Duterte, maituturing daw na causes beyond his control ang pagkakakulong niya sa ICC. Kaya posibleng ideklara lang na temporarily vacant ang pwesto niya. Ibig sabihin, kahit lumagpas ang 6 na buwan at hindi pa rin siya nakakauwi ng bansa, pwede pa rin siyang maluklok sa pwesto. Kasi temporary vacancy yan. Ma-permanent lang yan siya kung ang cause of vacancy is namatay, dies, failure to assume office, incapacitated, or voluntarily resigns. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Buwis buhay ang promo stunt ng Hollywood superstar na si Tom Cruise para sa 8th installment ng Mission Impossible series. London, UK, the whole world. We cannot wait to share Mission Impossible, The Final Reckoning with you all. Now, light the fuse.
Abay, kinunan nga po yan sa tuktok ng BFI IMAX Theater sa London during the Cannes premiere ng Mission Impossible The Final Reckoning. At eto pa, inaabangan din ang paglabas ni Tom Cruise sa isa sa mga episode ng variety show na Run Jin ni BTS member Jin. Susunod, magkapatid na menor de edad binubugaw online ng sarili nilang nanay. No contact apprehension gustong ibalik ng MMDA. Attorney Harry Roque wanted para sa kasong may kinalaman sa illegal na pogo, pero ayaw pa rin niyang umuwi. At bagong album ni BTS Jin, Malalim ang Hugot. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. News 5 exclusive, binatilyong nagse-cellphone sa loob ng e-bike sa Las Piñas, pinuntirya ng snatcher sabay takbo. Ang biktima nahabol ang mga magnanakaw, nanlaban sa kasya, binaril. Ang buong detalye ng krimeng yan, abangan. Nawi naman sa trahedya ang pangarap ng isang Pinoy mountaineer na marating ang tuktok ng Mount Everest. Namatay siya sa tinatawag na death zone na pinakamataas na bundok sa mundo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa mundo ng hikers o mountaineering, pinakaprestiyosong accomplishment ang makaakyat sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito sana ang gustong makamit ng 45 anyos na si Engineer Philip PJ Santiago II. Pero binawian siya ng buhay nitong Miyerkules matapos makarating sa Camp 4 o ang huling camp bago ang summit ng Mount Everest. Sa isang eksklusibong panayam sa News 5, emosyonal na ikwinento ng pamangkin ni PJ na si Carl ang huling beses niyang nakausap ang tiyuhin. Si Carl ang naiwan sa base camp bilang logistics officer ng grupo. Nasa Camp 3, sabi ko, kamusta ka? Condition mo, condition yung lahat dyan. He said, everything is good. Condition niya mabuti. Hindi siya kasing pagod nung unang rotation. Sabi niya, mukhang naka-adapt na yung katawan ko sa ganitong taas. So positive ako, high spirit talaga. Pero pagdating sa base 4, hindi na raw niya makontak ang tiyuhin. Natanggap na lang niya ang masamang balita mula sa mga Sherpa o guide. 1 or 2 confirmation. And then yun, may lumapit na sa akin sa base camp, which is yung head ng kitchen. Sabi niya sa akin exactly, naaalala ko, very sad news up there. Sabi ko, why? What news? I don't have any update. I've been waiting for a couple of hours. And then he said, Uncle didn't wake up. Uncle gone now. Hindi ko alam yung gagawin ko ng time na yun. I'm sorry. Tinawagan ko agad yung family ko. Bago yan, inabutan sina PJ at kasama niyang grupo ng avalanche o rumaragasang yelo na dahilan para masugatan ang kanyang pisngi. Hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng Pinoy engineer, pero sinasabing ang Camp 4 ang itinuturing na death zone na may taas na 26,000 feet o 7,924 meters. Sa bahaging ito, manipis na ang oxygen level kaya't hirap na ang paghinga. Sa pakikipag-usap ng News 5 sa mga ekspertong mountaineer, hindi raw talaga biro ang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo. Pagdating mo ng base camp, hindi ka naman basta-basta pwedeng umakyat. Okay? So, mag-aantay ka ng window. Mag-aantay ka na
yung lahat ng expedition na nandoon sa sa Everett Base Camp ay mag-uusap-usap kung ano ang pwedeng gawin, lalo na yung patawid ng Combo Ice Fall. May taas na 29,032 feet ang Mount Everest o katumbas nito ang dalawang Mount Apo na pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas. Isang Indian climber din ang nasawi na si Subrata Ghosh kahapon. Namatay siya matapos marating ang summit ng Mount Everest. Si PJ naman ang unang foreigner climber na nasawi ngayong taon sa climbing season ng Nepal Department of Tourism. April 10 nang bumiyahe ang magtiyuhin sa Nepal, habang May 10 naman nila sinimulan ang pag-akyat sa Mount Everest. Sa ngayon, inaayos na ng mga kaanak ang mga papeles para maiuwi sa Pilipinas ang mga labi ni PJ. Hiling ng kanyang pamilya, isama sa panalangin si PJ. Huwag din daw sanang panghinaan ng loob ang ibang mountaineers na marating ang summit, kagaya ni PJ. Ever since I was a child, I've always had this urge of wanting to see the edge and to come back and tell my story about it. Two advocacies that we share and align with this momentous climb of a lifetime. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang nanay sa Pampanga matapos umanong ibugaw online ang mga menor de edad na anak. Pinagagawa umano ng kalaswaan ang mga bata sa halagang 5,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Agad pinusasa ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division ang 37 years old na si Alias Z. Inireklamo siya ng pambubugaw sa mga minor de edad niyang anak sa Mabalacat, Pampanga. Nakumpiska rin sa bahay ng sospek ang mga sex toy na ginagamit umano sa online kalaswaan. Nadiskubre din ang mga malalaswang video at larawan sa cellphone ng sospek. Isinagawang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng NBI na may dayuhang nakikipagtransaksyon sa Pilipinas kapalit ng malalaswang video at larawan. Kasi ito pong ating foreign counterpart ay may naaresto sa airport na isang foreigner o isang dayuhan na kung saan ay nakuha ang kanyang cellphone. At sa kanyang cellphone ay nakuha ang numerong pointing to the Philippines. Noong nakaraang taon pa raw nagsimula ang online pambubugaw ng nanay sa kanyang mga anak na 8 at 10 taong gulang. Yung nanay ay 5 taon na nag-i-engage sa ganitong klase ng hanap buhay. Pero ang binibenta niya ay yung sarili niya. Tapos dumating sa punto na yung foreigner ay nagtatanong na kung pwede bang masali yung kanyang mga minor de edad na anak. $50 hanggang $100 o katumbas ng higit 5,000 pesos ang kinikita ng sospek, depende sa hihilingin ng kanyang dayuhang customer. Nasagip naman ang magkapatid na minor de edad. Aminado ang nanay sa nagawa, napilitan lang daw siya. Dahil na rin po sa kakulangan ng pera. Maharap siya sa mga reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, Child Abuse Law at Anti-Trafficking in Persons Act. Sasailalim naman ang mga nasagip na bata sa psychosocial intervention. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Na-corner ng mga pulis ang isang notorious umanong scammer sa Bacoor, Cavite. Gumagamit pa raw ito ng pangalan ng matataas na opisyal para makapanloko. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Trading kami sa subject wanted person dito sa Molino 2, Bacoor. Sinundan ng mga operatiba ng Highway Patrol Group ang itim na SUV na yan sa Bacoor, Cavite. Sakay nito ang notorious umanong scammer na si Melvin Dioso. Nang maipit sa traffic, bumaba ang mga pulis at nilapitan ng SUV. Sir, mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po saglit, sir. Ito po ID ko, sir. Ipinakita ng mga pulis ang arrest warrant kay Dioso, pero bigla ito nagbisibisihan sa kanyang telepono. Ngayon, sir, inaaresto ka po namin sa sa warrant of arrest po sa Istapa tsaka BP22. Pero wala nang nagawa ang suspect, dinampot siya at dinala sa tanggapan ng HPG. Ayon sa mga pulis, inireklamo si Dioso na hindi pagbabayad sa mga nirentahan sa sakyan at pag-i-issue ng mga talbog na tseke. Ang kanyang modus talaga din, una ay mag-rent ng sasakyan,
kumuha ng mga serbisyo ng ating mga kabayan kagaya ng private security, pagiging personal driver, yung i-issuehan na po niya ng mga talbog na cheque. At doon na po siya halos umiikot sa mga ganitong pagkakataon. At isa din sa mga modus niya ay yung pag-target po ng mga kilalang tao or prominenteng tao. Like for example, yung mga vlogger. Marami raw nabubudol si Dioso dahil sa husay nito magsalita. May mga binabanggit nga raw pong politiko at malalaking tao. Meron po rito na nabanggit po niya na kamag-anakan daw po siya ng isang general at isang mataas na government official. Ilang beses na rin inireklamo sa pang-i-scam si Dioso pero nakakalaya rin. Nananawagan ng HPG sa iba pang mga nabiktima ni Dioso na magsampa rin ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Listado ang ilang dayuhan na sangkot umano sa pambubudol sa Bataan at Cebu. Ang ilan sa mga naaresto nagtrabaho rin daw sa malalaking pogo. Nasa Frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga ahente ng NBI Criminal Intelligence Division ang bahay na ito sa Mariveles, Bataan. Kasunod yan ang natanggap nilang impormasyon na ginagamit ang bahay bilang scam hub. Naabutan ng mga otoridad ang mga Chinese. Tumambad din ng mga bukas na computer na ginagamit umano sa pambubudol. Kabilang ang mga Chinese sa tinatawag na splinter group o mga scammer na galing sa malalaking pogo gaya sa Porac, Pampanga. Marami dyan sa mga nandiyan na nakatakas din eh. May mga nakatakas. Nung tumakas sila, hindi na sila nag-amo. Sila-sila na lang ang nag-create ng grupo-grupo nila. Kaya nagkaroon na ng mga splinter groups. Iba't ibang uri ng pang-i-scam ang nabisto ng mga otoridad, gaya ng cryptocurrency scam at love scam. Yung mga cellphones na gamit nila doon, nakatakip ang mga camera. Kasi para hindi makita yung kausap nila. 10 Chinese ang inaresto. Mahaharap sila sa mga reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Anti-Financial Account and Scamming Act. Sa Banilad, Cebu City naman, hinalughog ng NBI ang isang bahay sa loob ng isang exclusive subdivision. Sa unang tingin, aakalaing ordinaryong bahay lang ito. Pero pagdating sa basement, dito na tumambad ang foreign nationals na hile-hilerang nakaharap sa kani-kanilang mga computer. Bilang isang ang huli sa aktong nangi-scam. Are operating the note applications and other scripts which they use as Napag-alaman ding 6 sa mga nahuli ay may pending warrant of arrest sa Taiwan at miyembro ng malaking gang doon. Nagsimula raw ang operasyon ng grupo sa Metro Manila at tumawid sa Cebu. Iniimbestigahan na kung may sangkot na Pinoy sa iligal na kalakaran. Kinumpiska naman ang mga computer at cellphone ng mga sospek para gamiting ebidensya sa korte. Dadalhin sa NBI Manila ang mga nahuli para iproseso ang kanilang deportation. Maharap din sila sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tinawag na panggigipit ni Harry Roque ang pagpapaaresto sa kanya ng korte sa kasong qualified human trafficking. Pero ang mismong kaalyado niya na si Salvador Panelo hindi naniniwala at pinayuhan siyang umuwi sa bansa para harapin ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit ipinaaresto na ng korte sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na pogo, hindi raw patitinag si dating presidential spokesperson Harry Roque. Biktima lang daw siya ng political persecution dahil kaalyado siya ng mga Duterte. So, naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Gagawin daw ni Roque ang lahat para mabasura ang kaso laban sa kanya, lalo't wala raw ebidensya na nakipagsabuatan siya sa pogo. Ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Puwelta naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang political persecution na sinasabi ni Roque, pero wala siyang paliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya. Kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution?
Matatandaan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara noong August 22, pumayag naman si Roque na isumite ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. May I manifest that I will do even more than that? I have asked the House of Representatives to submit my SALN even when I was working as a working law student in this honorable chamber. Mr. Chair, may we direct our resource way back, Your Honor, 1988. I will comply, Your Honor, and will even submit earlier SALNs which are filed with the House of Representatives. Sabi naman ng Department of Justice, pwedeng maaresto si Roque kahit nasa the Netherlands sa pamamagitan ng Interpol. We have already mentioned before through the Secretary and Undersecretary Yusek Nikiti na magsusulat po tayo sa Government of Netherlands may explain yung mga circumstances around this case. Ipapaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. Hirit pa ng Malacanang, posible lamang mapigilan ni Roque ang pagpapadeport sa kanya sa pamamagitan ng asylum kung mapapatunayan niya na meron ngang harassment. Pati ang isa pang kaalyado ni Duterte na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naniniwalang walang political persecution kay Roque. Kuha ko sa kanya since abogado naman siya at ang demanda sa kanya ay isang crime. Bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Bukod kay Roque, kasama rin sa mga ipinaaresto sina Cassandra Ong at siyam na iba pa. Nag-deploy na ng tracker teams ang PNP-CIDG para arestuhin sila. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Walang dahilan para suspindihin ang pagproklama kay Congresswoman-elect Laila De Lima, ayon yan sa COMELEC. Si De Lima ang first nominee ng Mamamayang Liberal o ML Party List. Kahapon kinwestiyon ng Court of Appeals ang pag-absuelto ng Regional Trial Court kay De Lima. Hindi raw kasi maayos na naipaliwanag kung paanong naakwit ang Congresswoman-elect. Sa kabila niyan, giniit ng COMELEC na tuloy ang pagproklama kay De Lima. Ang desisyon ng Court of Appeals ay subject sa motion for reconsideration. Kung hindi man, pwede maitaas din sa Supreme Court. So parang hindi po tama na magsususpend tayo ng proclamation ng isang winning party list o yung nominee niya dahil lang po dun sa bagay na yon. Ang kampo naman ni De Lima nagtataka sa desisyon ng CA. Makikita naman daw kasi sa mga record ng kaso ang lahat ng sagot sa mga tanong ng Court of Appeals. Paliwanag naman ng Department of Justice, gusto lang klaruhin ng CA ang naging epekto sa kaso ng pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos. Ang malinaw, hindi ulit aarestuhin si De Lima dahil hindi na siya pwedeng litisin ulit sa parehong kaso. Nililigawan na ng ilang senador si Senator-elect Tito Soto para maging bagong Senate President. Handa naman daw si Soto na tanggapin ang posisyon kung sakali. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hindi pa man formal na naipoproklama, may mga kumakausap na raw kay Senator-elect Tito Soto para maging Senate President. 3 hanggang 4 na senador na raw ang kumakausap sa kanya. Pero paglilinaw ni Soto, hindi siya nag-iikot para magpapirma ng mga susuporta sa kanya. Pero kung makuha niya ang 13 boto, handa raw tanggapin ni Soto ang pagiging Senate President. May mga kumakausap sa akin. Alam mo naman ako, kilala niyo naman ako eh. I'm not the type that would go around na nagpapapirma para suportahan ako. If they have the numbers, they want me to be Senate President, and I will accept. Sa ngayon, hindi pa raw nakakausap ni Soto sa Senate President Chis Escudero. 2024 pa raw ang huling pag-uusap nila. Pero kung karamihan sa mga senador ay susuportahan si Soto sa pagiging leader ng Senado, sigurado naman daw na pag-uusapan nila ito ni Escudero. Ayaw namang sabihin ni Soto kung kasama sa mga nanliligaw sa kanya na maging Senate President ang tinatawag na Duterte Block. Kapag nakabalik na raw siya sa Senado, bubuhayin daw ni Soto ang Macho Block. Kasama raw rito si Senator Loren Legarda na honorary member. At posibleng mapasama rin daw dito si Erwin Tulfo na kasama niya sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Kung hindi man daw siya maging Senate President, desidido raw si Soto na hingin ang pagiging chairman ng Ethics Committee. There should be ethical standards for the senators. We should be strict on the rules. Kung gusto natin na makita ng mga taong bayan na maganda ang image ng Senado, matino,
maayos. I have an excellent practice of parliamentary rules and procedures. So it should be followed by the Senate so that it will be a very good example for the young. Naunang sinabi ni Escudero na ang mayorya sa Senado ang magdedesisyon kung papalitan siya bilang Senate President. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Maugong din ang balitang balasahan sa liderato ng Kamara. Pero ang mga kaalyado ni Congressman Martin Romualdez, kumpiyansang mananatili ito bilang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang magbabago sa liderato ng Kamara sa pagpasok ng ika-20 Kongreso. Ayon yan mismo kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Sa gitna ito ng umuugong na balitang papalitan daw si Romualdez bilang House Speaker. That matter has no value really, sorry. So wala po kami nakikitang ganon so far, no? Sa higit 300 kongresista sa Kamara, nasa 104 ang miyembro ng Partido Lakas CMD, ang partidong pinamumunuan ni Romualdez at ang itinuturing na supermajority. Kaya kumpiyansa raw si Suarez na hindi mapapalitan si Romualdez, lalo't kailangan daw may pagpatuloy ang suporta sa mga gustong isulong ng kasalukuyang administrasyon. Hindi mo maiiwasan yun kasi syempre papasukan talaga sa bagong kongreso, ang daming ufo-float, ang daming pangalan na babanggitin. Kasi lang sa amin, sa Lakas, we're the dominant majority party. We're 100% behind the leadership of Speaker Martin Romualdez. Of course, under the banner of continuity. No? Nagpulong ngayong araw ang mga political party leader ng Kamara sa Makati. Pero itinanggi ni Suarez na loyalty check ito kundi ay isang meet and greet lamang kasunod ng midterm elections. Kahit si Nationalist People's Coalition spokesperson at Quezon 1st District Representative Mark Enverga naniniwalang hindi mapapalitan si Romualdez. We signed the manifesto supporting the presidential, we have the support to President BBM, no? With this legislative agenda. So we believe that si Speaker Martin will continue his term as Speaker. Wala naman ako na didinig ng mga rumors dyan. Ilan sa mga lumulutang na pangalan na papalit umano kay Romualdez ay sina Bacolod Mayor Albi Benitez na magbabalik Kamara at Navotas Representative Toby Chanco na naging campaign manager ng Alyansa Senate slate. Nakarating na raw ito kay Chanco pero giit niya masyado pang maaga para pag-usapan ang bagong liderato sa Kamara lalo't sa July 28 pa magbubukas ang 20th Congress. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng House. Naman sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I will do whatever is best for the President. If it's best for the President that Martin Romualdez remains Speaker, I will support what he thinks is best for him. Wala pang pahayag si Congressman-elect Benitez tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Malungkot na ibinahagi ni Maymay Entrata na pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit na cancer. Sa kanyang Instagram, ipinost ni Maymay ang isang video clip kasama ang kanyang inang si Lorna. Kuha po yan sa Japan noong nakaraang taon nang dalawin ni Maymay ang ina na nagtatrabaho roon. Kalaki po nito ang mensahe niya ng pagpupugay sa kanyang inay. Sabi ni Maymay, wala siyang kahit kaunting pagsisisi sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para lang mapasaya ang ina. Sa huli, ipinaalala po ni Maymay sa lahat na sulitin ang bawat sandali kasama ang mga mahal sa buhay. Ito pa nga, inilabas na ang official music video ng lead single para sa second solo EP ni BTS Jin. At ang kanta, punong-puno raw ng hugot. Yan ang latest single na Don't Say You Love Me
mula po sa second EP ni BTS member Jin na Echo. At gaya ng worldwide handsome na si Jin, pretty face din ang kanyang music video partner na si Yena. Ayon po sa big hit, lalamanin ng Echo ang mga kanta na may kaugnayan sa life experiences at emotions ni Jin. Bukod sa Don't Say You Love Me, 6 na tracks ang kasama sa EP. Pagkatapos ng release ng Echo, nakatakda ring sumabak si Jin sa kanyang first solo world tour para i-promote ang kanyang mga bagong awitin. Meantime, super excited na ang BTS Army sa grand comeback ng global pop icons this June. Susunod, News 5 exclusive, binatilyong ninakawan ng cellphone, sinubukang habulin ng mga snatcher, pero pinagbabaril siya. Isa pang exclusive, sugalerong natalo sa bingguhan ng hold-up raw para makabawi. At no contact apprehension sa mga lalabag sa batas trapiko, gustong ibalik ng MMDA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang minor de edad matapos barilin ng mga snatcher na hinabol niya. Ang 2 sa 3 sospek, mga minor de edad din. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Nakatambay sa tabi ng mga nakaparadang e-bike ang lalaking nakapulang sombrero na yan sa Las Piñas, habang pumarada naman ang isang motorsiklo na may angkas sa kabilang gilid ng kalsada. Ilang saglit pa, paulit-ulit na sumenyas ang lalaking nakasombrero sa motorsiklo. Biglang lumapit at hinablot ng nakasombrero ang cellphone ng lalaking nasa loob ng e-bike at dali-daling tumakbo sabay sakay sa motor na sinisenyasan niya kanina. Pero hinabol at inabutan sila ng biktima kaya sumemplang ang kanilang motor. Dito na binaril ng nagmaneho ng motor ang biktima, saka sila sumibat. Napuruhan ng biktima sa leeg. Nadala pa sa ospital si Renz Palquiran, 17 anyos pero binawian din siya ng buhay. Ayon sa mga opisyal ng barangay, bago ang insidente, sinita pa raw nila ang biktima dahil curfew hours na. Sa backtracking na isinigawa ng mga polis, agad na naaresto ang gunman, saka naman nito tinuro ang mga kasabwat. Hindi na-recover ang baril na ginamit maging ang cellphone ng biktima. Napag-alaman namang pawang minor de edad ang 2 sa mga sospek, habang ang mismong bumaril, 27 anyos. Ang verification dun sa area na tinutuluyan niya, una muna is wala siya doon, hindi siya umuwi. So inabangan natin siya. Kaya doon natin siya nakuha. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ni Renz ang nangyari. Hirap din silang makalikom ng perang pampalibing. Ito nila yung nangyari sa kapatid ko, yung mabubulok sila sir sa kulungan. Yung 14 at 15 years old sir, aantayin namin yun hanggang mag-18. Iakyat yun sir. Kasi buhay po yung nawala sa amin sir. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek. Nakakulong na siya sa Las Piñas City Police Station at maharap sa reklamong robbery with homicide. Nasa bahay Pag-asa naman ang 2 minor de edad. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Gustong ibalik ng MMDA ang no contact apprehension policy. Malaking tulong daw ito lalo na sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tanghali pa lang mabigat na ang trapiko sa maraming bahagi ng EDSA. Hindi lang ito ordinaryong payday Friday. Maraming kawanin ng gobyerno malamang nakatanggap na rin ng major bonus. So definitely, in-expect natin na maraming lalabas, katapos din lang ng eleksyon. So yung mga umuwi sa kanilang probinsya para bumoto, malamang nakabalik na or papabalik ngayong Biyernes. Kaya naman, doble tutok ngayon ng MMDA sa kanilang command center. Ang command center na yan, posibleng hindi na lang pang monitoring. Humirit kasi ang MMDA sa Korte Suprema na ibalik na ang no contact apprehension na nasa ilalim ng temporary restraining order simula pa noong 2022. Naghain na raw ang MMDA ng urgent motion sa SC.
Ayon sa MMDA, simula nang nasuspende ang panghuhuli ng traffic violators gamit ang mga CCTV, dumoble ang bilang ng mga pasaway sa kalsada. Tumaas din ang mga naaaksidente. Malaking tulong daw kung ibabalik ang no-contact apprehension, lalo na sa nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Iba-iba naman ang saloobin ng mga motorista rito. Yun, pag binalik, parang nakakatakot na uli. Kasi hindi mo alam, mayroon ka na palang violation. Ako, I agree with that. Para maiwasan yung traffic, yung pag-stop. Anyway, kung hindi ka naman talaga gagawa ng any illegal in traffic, okay lang yun. Kabilang sa rason kaya sinuspinde ng SC ang no-contact apprehension ay dahil sa issue sa pagbabayad ng multa. Sumugod naman na mahigit 100 motorcycle rider na move it sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Panawagan nila, tapusin na ang pilot study sa legalisasyon ng motorcycle taxis. Matatanda ang pinapatanggal ng LTFRB ang mahigit 7,000 rider na move it at itigil ang operasyon nito sa Cebu at Cagayan de Oro dahil sumobra na raw ito sa itinakdang bilang ng rider para sa kumpanya. Pero kamakailan lang, ipinag-utos ng DOTR na huwag munang ipatuloy ang pagpapatupad ng utos ng LTFRB. Mahirap kasi yung salita lang eh. Pagtapos nila magsalita, magtuturuan na eh. Sanay na po kami sa mga politiko. Sanay na kami sa pangako. Kaya sana ilagay natin sa papel. Ayon sa LTFRB, nasa kamay na ng Senado ang pagpasa ng batas na gagawing legal ang operasyon ng mga motorcycle taxi. Sa ngayon, tuloy pa rin sa biyahe ang mga rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Himayin na po natin ang bilang ng mga bumoto noong May 12 na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. At makakasama natin muli ang ating Chief Elections Analyst na si Edson Guido. Maraming salamat, Julius. Pinag-usapan nga natin na tuwing midterm elections ay historically bumababa ang voter turnout. Noong 2013, ito ay nasa 77% at noong 2019 midterm elections nga, nasa 76%. Parehong mas mababa sa 80%. Mga kapatid, himayin natin ang mga probinsyang nakakuha ng pinakamataas na turnout. So nangunguna dyan ang Siquijor at Abra na parehong nakakuha ng mas mataas sa 90% turnout. Ibig sabihin, sa bawat 10 rehistradong botante, lagpas sa 9 ang aktwal na bumoto sa araw ng halalan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Metro Manila. Noong 2013 at 2019 midterm elections, number 17 o huli, kulelat ang NCR pagdating sa turnout. Nasa 70% lamang. So ibig sabihin, 7 out of 10 ang aktwal na bumoto sa Metro Manila. Pero mapapansin niyo mga kapatid, ngayong 2025 midterm elections, nasa 79% o halos 80% na ang turnout sa Metro Manila. Ibig sabihin, sa bawat 10 botante dito sa NCR, 8 ang aktwal na bumoto. Napakataas compared to their historical data. At alam natin, nakatulong ito sa mga kandidatong nanguna sa Metro Manila, katulad na lang ni Senator Bam Aquino, Senator Bongo at Senator Kiko Pangilinan. Also, ang Akbayan, ang nangunang party list dito sa Metro Manila. So kung napakataas ang turnout, nakatulong ito sa mga kandidatong kanilang sinuporta. Ngayon, tingnan naman natin ang pinag-uusapan nating number 1 lagi sa voter turnout o ang Ilocos Region na nanguna nung mga nakaraang eleksyon. Sa Ilocos Norte, 88%. Sa Ilocos Sur, 88%. Sa La Union, 87% at Pangasinan, 86%. Muli, makita natin, napakataas ang turnout. Mas mataas sa 82% sa buong Pilipinas. So ang Ilocos, alam natin, baluarte yan ni Pangulong Marcos, halos sa 10 rehistradong botante, 9 ang aktwal na bumoboto. Napakataas ang turnout. Ngayon, silipin naman natin ang Calabarzon na most vote-rich region. Nag-usapan din natin na mas mababa ang turnout na nakikita natin sa Calabarzon. So kamusta ngayong 2025? Ang Cavite, 78%, below 80% siya. Ang Laguna, 79%. Ang Rizal, 76%. Pare-parehong below 80%. So sa Calabarzon, mas mababa pa rin ang turnout. Pwera na lang sa Batangas na mas mataas ang turnout kumpara sa mga ibang probinsya sa Calabarzon at 86%. Sa Central Luzon naman, mga kapatid, nakita natin Tarlac, 88%, Nueva Ecija, 83%, Pampanga, 84%, Bulacan, 84%, Zambales, 83%. So mas mataas ang turnout na nakikita natin sa Region 3.
Pagdating naman sa baluarte ni dating Vice Presidente Robredo, ang Camarines Sur, 84%, Camarines Norte, 85%. Pinag-usapan natin mga kapatid na pagdating sa Bicol Region, mataas rin ang nakikita nating turnout historically. Sa Albay nga, nasa 89% pa na pasok sa top 10 provinces in terms of turnout. Puntahan natin ang Mindanao na baluarte naman ni dating Pangulong Duterte. Kamusta ang Davao? Ang Davao del Sur ay nasa 78%, so medyo mas mababa. Pagdating naman dito sa Davao Occidental, 73%. Pero dito sa Davao del Norte, 83%. At dito nga sa Davao Oriental, 86%. Medyo mas mataas. Ngayon, puntahan natin panghuli ang Cebu na most vote-rich province. Nasa 86%. Medyo mataas. So napakaraming boto na nga sa Cebu, mataas pa ang turnout na siyang nakatulong sa mga kandidatong kanilang sinuportahan. Muli mga kapatid, ang bawat boto ay may boses. At ngayong 2025 ay narinig natin ang boses ng nakararami. At sa 2028 ay patuloy tayong bumoto, makilahok at makialam para sa Pilipinas. Muli, ako si Edson Guido, Chief Elections Analyst ng TV5. Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Susunod, driver na nakabangga ng rider imbes na tumulong, nagpalit ng plaka. News 5 exclusive, lalaking natalo sa sugal, hinold up ang gwardya at kahera ng bingguhan. At ang mga bagong abangang programa sa Primetime Primera ng Kapatid Network. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalaboso ang isang driver ng luxury car sa China. Bukod sa nakadisgrasya siya ng motorista, nagpalit pa siya ng plaka para makatakas sa mga otoridad. Narito ang Frontline News Abroad. Sakuha ng dashcam ng isang sasakyan. Sa Shenzhen, China, sumulpot ang isang maharurot na luxury car. Bigla rin itong nag-overtake hanggang sa mabangga ang isang motorsiklo. Tumilapon ng rider habang sumalpok naman sa pader ang kanyang motor. Huminto ang driver pero imbis na tulungan ang nabanggang rider, tinanggal niya ang plaka ng kanyang sasakyan, saka pinalitan. Rumusponde naman ang ilang naakitang motorista. Dito na naaresto ang suspect. Nagpapagaling pa ang biktimang nabalian ng kaliwang braso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Suspended ng isang laro si Meralco Bolts forward Cliff Hodge matapos ang hard foul kay Xavier Lucero ng Magnolia Hotshots. Fourth quarter ng laban ng Meralco at Magnolia noong Miyerkules nang mag-wrestling move si Cliff kay Xavier. Bukod sa suspension, pinagmumulta rin si Cliff ng 100,000 pesos. Sinuspindi rin at pinagmumulta ng 20,000 pesos si Magnolia assistant coach Mon Jose. Nag-ugat naman yan sa pag-headbutt niya kay Cliff sa parehong game. Kinuusap na raw ni PBA Commissioner Willie Marshall ang dalawa at binalaan din silang mas mabigat ang magiging parusa kung masangkot uli sa gulo sina Cliff at Coach Mon. Umrangkada na ang practice ng Alas Pilipinas women's team kasama ang team captain nilang si Gia de Guzman. Excited na raw si Gia na pangunahan ng revamped squad ng Alas. Present din sa practice ang ilang UAAP stars kabilang na si UAAP Season 87 Rookie of the Year, Shaina Nitura. Ituturo daw ni Gia ang mga natutunan niya habang naglalaro sa Japan. Pinaghahandaan ngayon ng Alas ang Asian Volleyball Confederation Challenge Cup for Women na gaganapin next month. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports this Friday. Ako po si Denise Tan. Susunod, lalaking hindi bumingo sa sugalan, nanaksak, namaril at nang hold up ng CQ at kahera ng e-bingo. At ang mga bagong programang pangmalakasan at dapat abangan sa Primetime Primera ng TV5. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natalo sa bingo kaya ng hold up ang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Pinagsasaksak niya ang gwardya at binaril ang kahera ng pasugalan. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagkalat ng mga gamit at dugo ang dinatnan ng mga otoridad sa isang bingguan sa Dasmariñas, Cavite. Base sa investigasyon, pinagsasaksak ng isang customer ang security guard ng establishmento. Sabi po ni sir nung cashier, isa na lang po ang customer nila. So bali, 3 na lang po sila doon, yung security guard, cashier, tsaka po yung isang customer nila. Matapos manaksak, gamit ang baril ng gwardya, binaril naman nito ang cashier sa likod. Pumunta rin siya sa kaha at nanguha ng pera. Tumakas ang hold-upper matapos ang insidente pero nahuli naman agad. Dahil nga po regular na customer yung suspect po natin at yung pong e-bingo ay meron po silang policy na kapag customer ka, kailangan mo mag-submit sa kanila ng identification card. Nabawi naman ng mga pulis ang ginamit niyang patalim at baril sa isang bakanting lote. Pero ang pera, kalahati na lang ang natira. Baon na raw sa utang at tulong pa sa e-bingo. Kaya gumawa na raw ng paraan ng suspect para makabawi. Naharap sa mga reklamang frustrated murder at robbery ang suspect. Patuloy naman nagpapagaling ang 2 biktima sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline. Gary De Leon, News 5. Mismong campaign manager ng senatorial ticket ng administrasyon ang nagkumpirma na wala raw basbas talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Malabon Congressman Toby Tiangco, kahit si PBBM, nagtaka raw kung bakit itinuloy ng Kamara ang impeachment. Matatanda ang sinabi na noon ng Pangulo na hindi na dapat pag-aksayahan ng oras ang pag-impeach kay VP Sara. Pero mahigit 100 kongresista pa rin ang pumirma sa resolusyon para patalsikin siya. Unang pumirma sa resolusyon ang mismong anak ni PBBM na si Congressman Sandro Marcos. Pero paglilinaw ni Tiangco, naipit lang daw noon ang presidential son. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola para litisin ang vice-presidente. Pero hindi raw ito suportado ng Pangulo. Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. Bakit? On the day of the signing of the impeachment, I was with the president for a meeting. Pagkatapos lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, "Oh, Toby, naka 215 tayo." We never talked about it. 3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Susunod na mga bagong programang pangmalakasan sa Primetime Primera ng TV5. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may mga bagong pasabog na programa para sa inyo. Dito lang po yan sa mas pinalakas na primetime primera ng TV5. Nasa Frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Simula sa Lunes, masiksik na impormasyon at entertainment ang hatid sa inyo ng primetime primera ng TV5. Dahil parating una kayo sa Kapatid Network. 5:30 pa lang ng hapon, maghahatid na ng balita at impormasyon sa una sa lahat. Kasama ang kapatid anchor na si Jiggy Manikad. At dahil lamang lagi ang may alam, tuloy ang balitaan hanggang Frontline Pilipinas. Mula sa araw na to, dito na ako mag-aaral.
Kaya mo yan, JJ. Agahan ang paghahanda ng hapunan dahil pagpatak naman ng 6:45 p.m. dapat nakatutok ka na sa TV5 premiere at hit Wattpad adaptation na Ang Mutya ng Section E. Gabi-gabi na nating makakabonding sina JJ, Kiefer, Yuri at ang buong Section E. Pagdating naman ng 7:15 p.m., aba syempre, may mga pakilig na eksena rin sa Totoy Bato. Nako, ano yung ganyang tingin ni Dwayne kina Totoy at Emerald? Selos ba yan? Hala! Yan at marami pang mga eksena sa Totoy Bato ang dapat nating abangan gabi-gabi with of course, kapatid Prince Kiko Estrada. Guess who's back? Did you miss me? Hanggang weekend, tuloy ang bonding natin mga kapatid. Dahil simula bukas, magsasabog na ng kasiyahan ng Season 5 ng Emoji Nation with her Emojisty, Maha Salvador. Kasama syempre sa pagpapasaya sina Chami at Chad Kinis. Emojis! Bagong Judge Detectives. Todong entertainment talaga tayo dahil ka-back-to-back nga ng Emoji Nation ng Season 3 naman ng Masked Singer Pilipinas. Sino-sino nga kaya mga celebrity sa likod ng maskara? Umpisa na ng hulaan bukas. Mula Lunes hanggang Linggo, ganyan katindi ang bonding natin mga kapatid. Kaya tutok lang dahil sa TV5, una kayo palagi. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At mga kapatid, muli po simula sa Lunes, ihatid ko sa inyo mga nangungunang balita sa loob at labas ng bansa. Hindi kayo dapat mahuli sa balita, dapat una sa lahat. Mapapanood po yan alas 5:30 ng hapon dito sa TV5, gayon din sa 1PH, RPTV, True TV at True FM. So ganoon na lang, iiwan mo na kami. Paps, alam mo na yan, Paps. Alam mo na yan, Paps. So 5:30 ka, tapos kami papasok 6 o'clock. Yes. Yan. Abangan nyo Yung yan. mga headlines. Oo. Tapos tawid sa... Yun, exciting. Mas lalong pinalakas na programming. And thank you, Ses Drilon. Thank you Isa po. kang alamat. Grabe. What an honor for you to be here. Thank you, Julius. Yan, thank you, thank you. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.